Sumainyo ang Panginoon. Ngayon po ay June 29, dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo na pumatak sa araw ng linggo. Kaya ating pagdiriwang ngayon ay sa kalangalan ng dalawang santo ito at pagpapahayag ng pagkilos ng simbahan. Bahagi yun sabi nga namin, may sariling piyesta si San Pedro, yung luglugan ni San Pedro. May piyesta rin si San Pablo, yung pagbabalik ni San Pablo na nagpahayag din ng kanyang pagkatawag sa kanyang paglalakbay patungo Damascus. So bahagi yun na ito ay pagkilos na nais na ipamanig ang kahalagahan ng dalawang apostol na ito para maunawaan natin yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Una ay ang bahagi na makita natin sa pamamaraan ng pinahayag ng San Pablo at San Pedro. Alam ko natin na parehong tinatawag na apostol. Pero yung San Pablo ay hindi mo kasama sa 12 apostol. Si San Pedro naman ay yung pinaka-leader ng 12 apostol. Si San Pablo ay ginawang lamang pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang paglalakbay patungong Damascus. Yun ay panahon na ng mga alagad. Saan ang Damascus? Ay sa Syria. So bahagi ko makita natin. Kaya nga rin po, hindi natin nakikita na rin si San Pedro ay tinatawag na apostol ng mga Hudyo. Si San Pablo ay apostol sa mga hindi. Nagpapahayag ng dalawang pagkilos ng simbahan, yung tinatawag natin panloob at panlabas. Yung nagme-maintain at yung nagme-mission. So bahagi mo. Kaya hindi yung pwede na pagkatagawag lamang yung mga mananampalataya na pinangaralan ng ating Panginoon Jesucristo. Kinakailangan ipahayag ang mabuting balita tungkol sa mga itinuturing natin, mga hindi nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo. At bahagi ito pa rin yung patuloy na pagkilos ng simbahan. Yung mga bahagi hindi mo pwede yung mga mananampalataya lamang. Hindi naman pwede na yung mga hindi mananampalataya kinakailangan balanse. Kinakailangan ang parehong pagkilos para panatilihin yung pagdaya ni Jesus na ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa lahat ng dako ng daigdig. Kasi hindi pwede na
lalabas lang tayo, pero yung mga nasa loob ay hindi patuloy na nahuhubog sapagkat yung paghubog sa atin ng ating pananampalataya ay hindi lamang minsanan. Ito ay kung tawagin natin ay kung tawagin natin ay ongoing, patuloy na paghubog upang higit natin matutunan ang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, bahagi rin ng pagkilos na kung saan pinamamanag sa atin ng pangungkapan ay bagaman sa dalawang magkaiba na ito ng pananaw ang tawagin po natin ay paglalagay ng gawain ay tulad ng pinamanig sa atin sa mga pagbasa atin. Katulad ng pinamanig na Jesus kay San Pedro, hindi galing sa iya, galing yan sa Ama. Kaya napakahalaga palagi yung pakikinig natin sa bulong ng Espiritu Santo. Hayaan yung gamitin yung salita sa bulong ng Espiritu Santo. Bahagi kung saan yung makita natin na kinakailangan ng patuloy tayong gawayan ng Espiritu ng Diyos. Hindi lamang sa pamantayan ng pagkilos ng tao. Ang tawag lang ay conversation with the Spirit. Siguro mo maririnig yung mga salita yun. Conversation with the Spirit. Na nagsisimula sa lahat sa pakikinig. Hindi yung paanyaya na sino at sino dalinig. Napakahalaga ko yung pakikinig. Pakikinig sa paanyaya ng Diyos. Sa pamagitan ng pakikinig sa lahat ng uri ng tao. Kaya nga po yung sinod natin ay pinalabas mula sa lahat ng lago ng ating parokya at nais nawa ay mga tugon sa panawagan ng Pagpagapala. Hindi lamang pagkilala natin na sabi nga natin kapag may nagsasalita, makikinig ka, pinagtulong sa atin. Out of respect. Pero rito, mas malalim as a moral act. Bakit? Kasi pwedeng ang Diyos ang magsalita sa pamamagitan ng mga tao nito. Yung pinatawag namin na pwedeng manggaling yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita na nagmumula sa sino mang tao, sa sino mang anumang pagkakataon, anumang pangyayari, o anumang bagay na kung saan ay nakita natin sa daigdig na ito. Yan ang napakahalaga yung tinatawag natin pakikinig. Yung tinatawag sa ligang Israel. Discernment. Ito ba yung sinasabi ng Diyos? Ano ba yung pinakikinggan namin? Pinakikinggan ba natin ay ang mga bagay na makatao? O ang baka pinapakinggan natin ay mga bagay na makademonyo? O mga bagay na makadiyos? Pero bago natin makita yun, anong kailangan muna natin? Makinig. Makinig. Kaya bahagi ng pagkilos na ito, na makita nito yung pagkilos ng Espiritu Santo. Kaya nakikita kahit ako, ngayon ang tinatawag natin na yung Synod, councils, o sa tinatawag
tinatawag ko natin yung panahon ni Jesus. No? Kaya kung yung mapapansin yung mga usapin na matagal nang napagnilayan kahit anong panahon ni Jesus. Lalong-lalo na halimbawa, isa sa mga mainit na pinagkalunan ngayon, partikular na San Pedro at San Pablo, kung kinakailangan magtuliin ang bata para maging banal. Yung biyaya sa kapendo ng minyaw. So yun, ano pa? Pagkain na dugo. No? Talaga nga pinag-usapan yan. No? Hanggang sa kasalukuyang panahon, no? Yan ay bahagi yun ng ating pag-inilay. Katulad ngayon, no? Katulad halimbawa ngayon ng mga problema na nais natin bigyan ng pag-inilay, makabago na maaari ko sa ngayon ay wala pa tayo masabi. Pero kinakailangan natin pakinggan katulad halimbawa ng yung pagdating ng AI, Artificial Intelligence. Nakapuputi ba yan sa tao? O lalo lang ba yan tutulong para ang tao ay yumaman? O yan baga ay lalong tumulong upang mas marami ang maghirap? So, bahagi niya at ang simbahan ay nakikinig sa bulong ng Espiritu Santo. Yun ay sa pagkilos ng simbahan, pero maging bahagi rin naman ng pagkilos natin bilang mga mananampalataya na kabilang ng simbahan ito. Naalin, ano bang sinasabi sa akin ng Diyos? Ano bang binubulong sa akin ng Espiritu Santo? Sino ba yung pinakikinggan ko? Yung bulong ba ng Espiritu Santo o ang bulong ng demonyo? So bahagi yun. Pagkakataon. At nakita natin na sa dalawang taong ito, maniwalag natin, kung ikilos natin, doon nakikita yung pagtulong ng Diyos upang patuloy na kahapin ang landas na makatuon sa hamon ng ating Panginoon sa Kristo. Ngalin, ipahayag at ipakilala ang pagliligtas ng Diyos na sa katauhan. Pangatlo, ngayon po, kasi ngayon ay minsan lamang pumatang ng araw ng linggo, pero paanyaya ko ng simbahan, pinaalala sa akin ng agalang-galang ng Kristo, ay sumuna sa bawat kurang paroko na ipaalala na ang lahat ng kolekta ngayon ay para sa tinatawag ng St. Peter's Church. Ipapadala natin ito sa diocese, ipapadala na diocese sa CBCP, at yung CBCP magpapadala para sa Roma. Para sa ito? Para ito sa charitable works of Pope Leo. So bahagi yun. Para tunay na magkaroon ng kalalaman yung mga nais natin magkaroon ng pagkasulat para sa pamagitan ng nakikita ni Papa Leo na higit ng katutulong upang tugunan nilang hamon ng Diyos sa pamagitan ng pagkilos ni San Pedro at ni San Pablo. Kaya po bahagi ko na nawawa po ay yung inyong inihahandog ngayon, first and second collection ay para po sa charitable work ni Pope Leo ng ating kasalukuyang sa Papa na maging maliwanag yung pagkilos natin pangangalaga sa pagtugon sa paanyaya ng Panginoon na